Good morning. Good morning. Umaga po ulit at ngayon po dadako na tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Salamat ulit sa kalayaan na pinagkaloob sa atin, sa kalakasan at kaligtasan ng Panginoon na binigay niya sa atin para mapag-aralan po natin ang kanyang salita. So sa ating pong message ngayong umaga, buksan natin yung ating mga Bibles sa 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 54. Hinihiling ko po ang bawat isa na tayo magsitindig at basahin natin ito ng sagot-sagutan. Shall we all stand please? And babasahin ko po yung verse 51, sasagot kayo sa 52 and then 53 and 54. Okay? Sabi po sa verse 51, "Listen, I tell you a mystery, we will not all sleep, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye, the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised, imperishable, and we shall be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortals with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Lord, sa umagang ito, nakabukas na sa aming mga harapan ang inyong pong salita. Panginoon, kami ay humihingi ng awa at karunungan sa inyo ngayong umaga upang maunawaan namin ang kahulugan nito at kahalagahan nito sa aming pong buhay. Tulungan mo kami na may sagawa namin sa buhay namin, sa pang-araw-araw namin na lumilipas sa buhay namin ang salita mo na maririnig namin ngayong umaga. Tulungan mo yung lingkod, bigyan mo siya ng kalinawan at kapangyarihan sa pagbabahagi ng iyong salita. Sapagkat ang ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo na po kayo. Sino dito nakakaalam kung saan ang Greece? Saan kontinente siya? Greece? Sa Europe, no? Sa mga basketball players dito, sinong kilala niyo na galing sa Greece na NBA player? Si Antetokounmpo. Okay, si Giannis Antetokounmpo, no? Galing siya ng Greece. Alam niyo po, ang Greece or ang mga Greeks, they are known for their intelligence, for their knowledge. Marami pong mga philosophers na nabuhay noong una pa. Yung mga sayings nila hanggang ngayon ay atin pa rin, kumbaga, ini-apply sa buhay natin. Katulad si Socrates, si Plato, at saka si Aristotle. Bakit very significant po itong tatlong ito? Kasi po itong si Socrates, tinuruan niya itong si Plato, estudyante niya. And then ito si Plato, estudyante niya si Aristotle. Okay? Sa Greek mythology, makikita niyo po ito doon sa mga nag-aaral dito ng Greek mythology. Ang isa sa mga famous quotations nitong si Socrates ay ito. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Falling down is not failure. Failure comes when you stay falling. Okay, naintindihan niyo ba yung ibig sabihin yan? No? Sabi ni Socrates, falling down is not a failure. Yung bumagsak ka, hindi ka pa nabigo nun. No? Pero yung manatili ka na nakabagsak, yun, doon ka mabibigo. Ang point dito, every time na bumabagsak tayo, anong gagawin natin? Baba. No? At meron tayong kakayahan na gawin yun. So yun ang famous, or one of the famous quotations of Socrates. Si Plato naman, ang sabi niya, basahin niya natin. Ready? Begin. For a man to conquer himself is the first of the So, nag-get the ring pa ito. So, ang pinakamahalaga daw, no, at ang una na dapat nating talunin ay yung sarili natin. Diba? Madalas dinadaya kasi natin yung sarili natin. Alam na natin bawal, pero lagi na sinasabi, isa lang, ngayon lang naman. Diba? Tapos yun, hanggang sa nagkasakit ka na, at nagsisisi ka na, kung nung simula pa lang, ay itinigil ko na to, ay hindi na sana ako nalulog. No? So ang number one daw, at mahalaga na dapat daw talunin, ay yung sarili. So, kumusta ang ating mga sarili? Natatalo nyo ba?
lalo na sa paggawa ng mali. Okay? So ito ang sabi ni Plato. Ang sabi naman ni Aristotle, basahin niya po ulit natin. Ready? Begin. Criticism is something you can avoid easily, saying nothing, doing nothing, and being nothing. Okay, so para hindi ka maapektuhan ng mga kritisismo, no? Kasi, di ba, alam natin yung saying na gumawa ka ng mabuti, may masasabi ang mga tao. Gumawa ka ng masama, lalo may masasabi sila. So, ito ang philosophy ni Aristotle. No? Huwag mo na lang sila pakinggan. No? Huwag ka na lang mag-react. Kasi mamamatay yan. Kasi the moment na nag-react ka, kahit anong reaction, umiyak ka o kaya nagalit ka o natuwa, parang lalong ano yun. Yung mga bully talagang lalong sisigla yun. Diba? Pero kung yung i-ignore lang, mawawala. So ito ang philosophy ni Aristotle. So ito po yung mga ilang sa mga alam natin na dahilan kung bakit matatalino ang mga Greeks. No? Because of this tree. Marami pa po yan. No? Pero ito yung pinakasikat. At hindi lang po sa katalinuhan kilala ang mga Greeks. Kilala rin po sila sa kagandahan. No? Si Aphrodite, yung Diyos ng kagandahan sa kanila. No? Statwa na lang. No? Diyos siya ng kagandahan at pag-ibig. Okay? Si Adonis, sino mga mukhang Adonis dito? No? Nakasama ko? Okay. Si Adonis, kumbaga, kung si Aphrodite ang goddess of beauty and love, si Adonis naman ang counterpart niya. No? So, marami pong mga Diyos ang mga Greeks. Imagine, may Diyos pa sila ng kagandahan at pag-ibig. Kaya lang nakakalungkot. Pagka tiningnan ninyo kung anong ginagawa nila, no? Every time sila nag-worship sa mga to, ang kanilang ginagawa ay free sex. No? Parang sex party. Talagang walang hiya silang lahat. Nagsisex sila in public. Ganun sila mag-worship. Akala nila, natutuwa ang Diyos sa paggawa. Pero kung mababasa natin dito sa Bible, yun ay immoralidad. Yun ay kasalanan, kasamaan sa kanyang harapan. Okay, so nakakalungkot na itong mga Greeks na ito. Pagkaman sila ay may goddess or god of beauty and love, hindi nila nagagawang maging mabuti, maging maganda. Diba? Parang kung titingnan natin, at the end of the day, parang hindi naman maganda itong ginagawa ng mga. No? At sa panahon natin, di ba? Paano ba tayo magpapaganda? Paano ba tayo nagpapapogi? Diba? Ilan sa atin dito nag-gym, di ba? Para magkaroon tayo ng magandang pangatawan. No? Yung iba, nagda-diet. No? Gano'n na katagal nagda-diet? No? Ako, ilang beses nang nagplano. No? Pero hanggang plano lang talaga. Ano? First day lang, tapos kinabukasan, nalimutan na. Napaka-costly. Alam niyo ba si LeBron James? $1,500,000 ang kanyang ginagastos everyday para i-maintain yung kanyang katawan. Pero kita niyo naman, hanggang ngayon talagang humahataw pa rin siya. Pero marami na rin makikita tayo na kumbaga bumabagal na rin siya. Di mo ba? Si Michael Jackson, ito nabasa ko po sa Revelation ng isa niyang doktor. Ang plano pala ni Michael Jackson, sino man nakakilala kay Michael Jackson? Okay? Ang plano pala niya is to live 200 years. Yun ang plano niya. Kaya nag-hire siya ng 12 doctors para mag-check ng kanyang health. No? Mag-check ng kanyang kinakain. Kung makaka-contribute yun, no? Sa paghaba ng buhay niya or makakakos ng sakit. Kaya lang, sa kasamaang palad, he only lived 50 years old. Kumbaga, kahit na gustuhin niyang pahabain yung buhay niya, kahit gusto niya na maging healthy, di ba? Maging maayos ang kanyang katawan, ay pagpanahon mo na. Kahit pagpanahon mo na, pagka hanggang dito lang ang limit mo, hindi ka na makakalabas. Nakakalungkot. At ganun din po sa atin. Kahit na anong pag-aayos natin, no, sa ating sarili,
pagtingin pa rin natin sa salamin, parang, paano kaya maayos yan? Pagka nagpa-picture tayo, may kakilala ako pag nagpapapicture siya, side view lang lagi. Ganun ba yung pa-picture lagi side view? Sabi ko, bakit laging tabingi yung mukha mo pagka nagpapapicture? Kasi yun lang yung magandang angle ko eh. Ganun. Para may stiff neck. So, we are all dreaming of having a perfect body. Di ba? Sinong ayaw dito na magkaroon ng maayos na pangarap? Lahat tayo ay nangangarap. But sad to say, kahit na anong effort natin, kahit na anong gastos natin, hindi natin ma-achieve. Di ba? In fact, nakakalungkot din na ang mahal. No, iba si LeBron James, 1.5 million. Meron ba tayo nun? Kung wala tayong pera, kung sa pamagitan lang ng paggastos ng gano'n, ma-achieve mo yung perfect body, kawawa naman tayo na walang $1.5 million. Di ba? Alam niyo mga kapatid, may good news ako ngayon. And I hope you will listen to this. Sapagkat ang Biblia, meron siyang sinasabi about perfect body. And this is not expensive. No? Kung papaano at kung sino magbibigay ng sa atin. Yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Umaga. Ngayon pong July, gaya ng lagi natin sinasabi every week, ito po ay Nutrition Month, di ba? At ngayong week na to, ngayong month na to, ay pinag-uusapan natin, ang tema natin ay healthy or not healthy. Are you healthy or not healthy? Okay? So, yan ang gusto nating ayusin or makita, magkaroon ng tugon po sa umagang ito at sa buwang ito. So, nakita natin po nung second Sunday, a renewed mind. For us to be healthy, kailangan mabago ang takbo ng utak natin. Sapagkat yung utak pala natin ang nagpapatakbo ng ating puso at nagpapatakbo ng kilos natin. No? So kung masama ang nasa isip mo, sigurado yung pakiramdam mo at yung kilos mo at yung sasabihin mo, masama din. Pero kung babaguhin mo yung takbo ng utak mo, kung gagawin mo mabuti siya, magiging maayos din yung salita mo, no? Yung tingin mo sa kapwa mo, at yung iyong kinikilos. No? At paano mababago yung ating isipan, kailangan makilala natin si Jesus. Kailangan ng Holy Spirit ay pumunta sa atin sapagkat siya makakapagbago. Hindi tao, hindi mga material na bagay makakapagbago sa atin. Only the Lord. Okay? Next, nakita natin yung a cheerful heart. No? Kailangan maging masigla, masaya ang ating pong puso. Again, mayroon lang isang paraan para magkaroon tayo ng masayang puso. It's only through the Lord Jesus Christ. At ngayong umaga, ang nais ko pong pag-aralan natin bilang huling linggo ng buwan ng July, a perfect body. No? A perfect body. Ang isang katawan na walang kapintasan. Do you want to have a perfect body? Gusto bang magkaroon yan? Siguro sabihin nyo, baka mahal yan, pastor. No? Kasi pag nagpabelo ka ngayon, talagang hindi yan 50,000 lang. No? 10 years ago, ay nalaman ko ang presyo ng pagpapalay mo. Hindi naman ako kasi pagpapalay mo. May nagkwento lang kung magkano. 10 years ago, it's 250,000. No? Hindi ko lang alam kung magkano ngayon. Ano kung magpapalay mo pa yung tatanggal ka ng taba sa iyong katawan. Diba? Ang mahal. Paano kung wala kang 250,000 or 550,000? Yung iba nagpaparito ako ng ilong, ng lips, no? At nagpapabanat ng mukha. No? Niloloko nga nila nun si Imelda Marcos. No, yung puso daw niya na dito na. Yung kapabanat na gano'n. At napakamahal ng mga ganong treatment. Pero ngayon umaga, mga kapatid, God is offering us a perfect body. Merong ibibigay ang Panginoon sa atin na isang katawan na walang kapintasan. Okay? So,
meron tayong makikita buhat dito sa ating binasa kanina. No? Babasahin ko ulit sa inyo. Sabi niya, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. No? In a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised, imperishable, and we will be changed. Ito pong bahagi ito ng sulat ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers. Noong panahon na sinulat niya ito pong Corinthian church, o ito po ay sa baba ng Greece. Itong Corinthian church, magulong church ito. No? At ang isa sa mga problema nila, kung maniniwala ba sila na nabuhay nga ba si Kristo. Kung babasahin niyo ang 1 Corinthians chapter 15, makikita natin doon na dinipensa ni Apostol Pablo that Jesus really rose from the dead. Kasi ang sabi niya, kung hindi siya nabuhay na maguli, walang kwenta tong aking pinapangaral. Itong ginagawa natin ngayon, mga kapatid, walang kwenta to kung si Kristo ay nanatiling patay. No? Kung nanatili siya doon sa libingan. But the fact that there is an empty tomb, no, or the tomb is empty, ang ibig sabihin nun, siya ay nabuhay na maguli. Siguro sabihin nyo, nabuhay na agad? Baka dinakaw. Pero hanggang ngayon, alam niyo po ba, hinahanap pa rin, no, ng mga archaeologists. Talagang pinipilit nilang i-prove na hindi nabuhay na maguli ang Panginoon. Pero if you will read it on the Bible, kita natin doon, after 3 days, He rose again. At yung truth na yun, no, yung pangyayaring yun, ay hinulaan pa ng Old Testament. Okay? And then ang sabi niya, dahil nabuhay na maguli ang Panginoon, yung mga namatay na sumampalataya kay Jesus, time will come, they will also be resurrected. Mabubuhay ulit sila. And then ito nga, dahil ang Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli, ang sabi dito, we will not all sleep. Ang ibig sabihin ng we will not all sleep, pag binanggit yung word na yan, we will not all die. Bakit sleep ang ginamit? Sapagkat later on, sa muling pagbabalik ng Panginoon, ibabangon niya ulit yung mga namatay. Kumbaga, gigisingin niya ulit yung mga namatay. Pero, ang gigisingin niya ay yung mga sumampalataya kay Jesus as their Lord and Savior. And then after that, sabi niya, in a flash, in a twinkling of an eye, the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised, imperishable, and we will be changed. Tayo mo, nabuhay pa, no, sa muling pagbabalik ng Panginoon yan, ha, we will be changed. At yung changes na yun ay, ano yung tsura ng changes na yun? Sabi niya, for the perishable must clothe itself with imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true, that death has been swallowed up in victory. Anong ibig sabihin po dito mga highlighted na ito? Ito pong katawan natin na ito po ay mabubulok. No? Kaya sa pagdaan ng panahon, kaya yung iba pagka lumampas na ng 10 years, no, hindi na nagsiselebrate ko. Kaya hanggat maaari, huwag nang i-celebrate ang birthday, huwag nang maalala. Kasi, nag-iiba na itsura natin, ano? Dati tayo ay gwapong-gwapo, ano? Hanggang sa gwapo na lang, hanggang sa iba na itsura natin. Kung baka pag na-reach na natin yung peak natin, mga kapatid, what's next is, we will go down na. No? Kung baka, kukulubot na tayo, yung mga dating muscles natin na makitikas, no? Yung malalaki dito, biglang dito na pupunta. Di ba? So, tayo po, habang nandito sa buhay na ito, our bodies are mortal. Anong ibig sabihin? Prone to die. Tayo, mabubulok po ang ating katawan. Sabi nga ng iba, pagka matanda na, amoy lupa ka na. Sapagkat, yun po ang direksyon natin lahat. We will all die. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoon, ang sabi niya, we will all be changed. At ano yung changes na mangyayari? Imperishable, for the perishable must clothe itself with imperishable, and mortal with immortality.
So yung mortal nating pangangatawan, mga kapatid, ay magiging immortal. Ano bang ibig sabihin? Tingnan natin. So, as we study this, may tatlong mahalagang katotohanan na dapat tayong itanim sa ating pong mga puso. No? Para magkaroon po tayo ng perfect body. Para ma-experience natin itong iniaalok ng Panginoon, perfect body sa bawat isa. Ang una, the presentation of a perfect body. Ano bang itsura ng isang katawan, no, na walang kapintasan? Perfect. Sa ating pag-iisip, no? At dito sa sanlibutan, meron silang ibang interpretasyon ng perfect body. Di ba? Sa mga babae, ang perfect body daw ay 36. Tama ba? 36, 26 ba? 36. Ito ang perfect body. Or 34, 24, 34. Ito ang perfect body. No? Sa mga lalaki, binasa ko kung ano ang itsura, no, ng perfect ang body ng lalaki. Pagka V-shape daw, yung katawan ng lalaki. Perfect body daw. Parang triangle na binaligtad. Ganun daw. So tingnan nyo nga kung mukhang ako hindi ako pwede. Di ba? Hindi triangle yung aking yung aking katawan. Di ba? So, dito makikita natin ano ang perfect body sa Panginoon. Ano yung perfect body na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung babalikan natin ito, imperishable, immortal. Okay? Hindi na siya mamamatay at siya ay pangwalang hanggan. Ganda nung anong yun, ano? Kasi alam nyo yung perfect body na iniisip natin. Sometimes, mga 5 years lang, maintain natin. Later on, parang hindi na rin talaga natin mapipigilan na pabayaan yung ating mga katawan. Diba? Kain pa rin tayo kasi sarap kumain. Habang tumatanda, ewan ko lang kung mag-agil kayo sa akin. Bakit pa habang nagkakaedad ka, parang lalong sumasarap kumain. Diba? Padami ng patabi ang kinakain mo. Parang yung panlasa mo, no, ay nagiging vulnerable sa iba-ibang mga panlasa. Tapos yung metabolism mo, pabagal na pabagal. No? Alam niyo ba, itsura ko nung ako ay high school, no? Mas papayat pa ako kay Jem. Pero ang lakas ko na kumain nun. Ay, wala dito yung saksi. Hindi, yung asawa ko saksi. Doon sa lakas ko kumain. Sabi niya nga, nakakahiya ka na. Kasi pagka sa mga handaan, no? Sa mga birthday yan, no? Talagang ako, mabilis ako kumain, pero madami akong nakain. Kaya ako mabilis kasi hindi ako nakikipag-usap pagka kumakain ako. Talagang banat na naman. At ako doon, tumitigil ako. Malalaman kong busog na ako pagka nahihilo na ako. Nahihilo na ako. Sabihin, busog na ako. Mga kapatid, ang ibibigay sa atin ng Panginoon ay perfect body. No? Isang katawan na hindi mamamatay, hindi masisira, pangmatagal. That is perfect body in the eyes of God. No? So, ang una na makikita natin, it is sinless. No? Bakit siya perfect? Kasi wala siyang kapintasan, wala siyang mali. Ang dahilan kung bakit nasisira ang katawan natin is because of sin. Ang dahilan bakit tayo mamamatay is because of sin. Ang dahilan bakit magde-deteriorate ang ating katawan because of sin. Mamaya makikita ko na. Pero ito ang gusto ko pong makita natin. Ang tunay na perfect body is sinless. At ito ang ibibigay sa atin. Diba? And then, hindi lamang sinless, but endless. Walang katapusan. Alam niyo ba kung bakit yung paglampas mo na ng 20 or 30, ito, pansinin niyo pag 30 na ang isang tao, pinapahulaan na yung edad. Ilan taon ka na? Hulaan mo.
Wala, no? Pagka medyo mas bata yung hula nila, tuwan-tuwa yun. Di ba? Katulad ko, sabi ng anak ko, ilang taon na lang ako? I look like 30, you said 40 last year. 40. Pero 53 na ako. Pero sabi niya, 40 pa lang. Hindi nagsisinungaling yung anak ko paminsan-minsan. Pero nakakatuwa pakinggan yung ganun, di ba? Mas mukha kang bata kaysa sa edad mo. Okay? Pero, sa ayaw at sa gusto natin, no? Our life here on earth is not endless. Merong certain point na matatapos yun. Okay? Pero ang ibibigay sa atin ng Panginoon na katawan, it is sinless and it is endless. Immortal and imperishable. Diba? Okay. Kung titignan natin ang Revelation chapter 21 verse 4, basahin niya po natin. Ready? Begin. God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Mga kapatid, if you have a perfect body, no? If your body is sinless and endless, ang sabi ng Panginoon, the Lord will wipe away every tear from their eyes. Anong ibig sabihin nun? Wala nang kalungkutan. Hindi ka na masasaktan. Okay? Ang sunod, wala nang kamatayan, no? Wala nang kalungkutan, pag-iyak. There will be no more pain. When God gives us a perfect man. Gusto niyo ba yun? Minsan yung iniisip natin na perfect body, yun yung binaligtad na triangle, no, sa mga lalaki dito. Malaking disiplina ang gagawin mo doon. Marami kang aayawan, no? Marami kang isasakripisyo yung pagkain, no? Hindi ka pwedeng magpuya, di ba? Talagang mahihirapan ka ng gusto para ma-maintain yung perfect body na yun. And sometimes, sa pag-maintain mo nun, magkakasakit ka din. Di ba? Pero itong perfect body na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya, no more death, no more sorrow, no more crying, no more pain. Marami kayong marami kayong mga nararamdaman sa inyong katawan. Di ba? Ako marami na akong nararamdaman. May rayuan na ako. No? Hindi na ako kasing lakas nung dati. No? Ang bilis ko nang mapagod. At yun nga, kahit yung paglalakad ko, hindi na kasing bilis katulad nung dati. Kasi masakit na yung aking, masakit na yung tuhod, masakit na yung aking paa. No? Pag naglalakad. At yun nga, konting trabaho lang, parang gusto ko na agad magpahinga. And then yung aking puso, no? Yung aking puso, no, ay kailangan ng maintenance na. Di ba? So, nakakalungkot na gano'n ang ating katawan. Pero, it is very encouraging when we see this verse that God will give us a perfect body. Isang katawan na wala ng sakit. Wala ng kalungkutan. Wala ng iyakan. Okay? So, salamat sa Panginoon. Bakit kailangan tayo bigyan ng Panginoon ng ganitong katawan? Dahil dito. For all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil tayo po lahat ay nagkasala. At dahil sa nagkasala po tayo, ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Okay? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Gaya sabi ko kanina, ang dahilan bakit mamamatay ang isang tao ay hindi dahil lang sa nagkasakit siya, hindi lang dahil sa na-aksidente siya. The main reason why people die is because of sin. Dahil tayo pong lahat ay sumusuway sa Diyos. Sa ayaw at sa gusto natin. Kahit na ang feeling natin ay mabait tayo. Kahit na feeling natin kahit na wala tayong pinatay, no? Wala tayong niloko.
Pero sabi dito sa Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. And then sabi dito, for the wages of sin is death. Pansinin niyo yung word the sin? Isa lang yun, di ba? Hindi niya sinabi for the wages of sins. Kundi sin is death. Ang ibig ko sabihin yan, kahit isa o 10 o mas marami pa ang kasalanan, ang kabayaran ng kamatayan. Nakakalungkot, no? Kaya kailangan tayo bigyan ng perfect body ng Panginoon para hindi natin maranasan. And then, sabi pa sa Hebrews chapter 9 verse 27, basahin niya po natin. Ready? Begin. And as is appointed for men to die once, but after this, the judgment. So, sabi dito sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed for men to die once. Ang tinutukoy pong kamatayan dito yung physical death. Okay? At ito po ay appointed. Ito po ay, kumbaga, ang tawag dito sa, ang Tagalog sa appointment, Nakatakda. nakatakda. Yan, tama. Nakatakda na siya. Hindi mo na siya pwedeng lampasan. Hindi mo na siya pwedeng i-extend. No? Kaya kung halimbawa, may nabalitaan tayo na nagpakamatay, tapos hindi namatay, hindi pa yung appointed time niya. No? Lagi ko itong sinasabi sa inyo. Pag hindi nyo pa takda, kahit kayo ay uminom ng lason, kahit kayo ay tumalon sa building para magpakamatay, hindi kayo mamamatay. Kasi hindi nyo patay. Pero kung panahon mo na, kahit nakaupo ka lang sa sofa, nanonood ng TV, no? May inom ng tubig, kung panahon mo na, that's it. Hindi mo pwedeng sabihin sa kamatayan lang, pwede mo bukas ka na lang dumating. No? Bata pa ako. Wala pa akong asawa. Wala pa akong family. Diba? Hindi ko pa naabot ang aking pangarap. Pag dumating yung time na yun, hindi ka makakasabi na, no, not now, not here. Diba? Why? Because you're disappointed. Nakatakda na ito. Bago pa tayo pinanganak, alam na ng Panginoon kung gaano kahaba ang buhay mo dito sa lupa. Okay? Sabi niya, after you die, judgment. Ano yung judgment na yun? I-judge ng Panginoon kung saan ka pupunta. O sa langit ba, o sa impyerno. Okay? Sa judgment, no, sa husgado, laging dalawa lang ang judgment. Guilty or not guilty. Wala kang makikita doon na, oh, medyo guilty to. O kaya, medyo hindi guilty. Walang ganun. Walang neutral or walang middle. Dalawa lang. At ganun din sa judgment natin pagkatapos natin mamatay. It's either heaven or hell. Wala sa gitna. Okay? And then, ito pa po ang sabi ng salita ng Diyos. Sa Revelation chapter 21 verse 8, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Imagine, may first death at mayroong second death. At sino yung mga mamamatay? Sino yung mga itatapon sa impyerno? The cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Pwedeng, itong mga naunang ito, pwede mong sabihin na, Pastor, hindi ako guilty dyan. Hindi ko yung ginagawa. Pero I'm sure, dito, all liars, lahat po tayo ay guilty. Di po ba? Kasi pag sinabi nyo na, hindi ako nagsisinungaling, Pastor, that's your first lie. At ang sabi ng Biblia, ang sabi kanina sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ano ba ang punto ko dito? Bakit natin ito pinag-aaral? Wala tayong lusot mga kapatid. All of us will go to heaven. Pero salamat sa Diyos. Because He is offering us a perfect body. Kailangan niyang baguhin ang ating pagkatao. Para makaiwas po tayo dito. Okay? So, yan po ang unang makikita natin
No? The presentation of the perfect body. It is sinless and it is endless. No? Yan ang ibibigay sa atin ng Panginoon because our body at present is sinful. And we are all will die. Tayo pong lahat ay mamamatay. At napakabuti ng Panginoon sapagkat kung tutusin, dahil sa tigas ng ulo natin, pwedeng pabayaan na tayo ng Diyos. Wala kayo, gagawa na lang ako ng panibago. Kaya niya yun, Diyos siya eh. Pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para ayusin ang mga buhay natin. At ang nakakatuwa dito, pag inayos mo ang buhay mo, bibigyan ka niya ng perfect body. Diba? Parang ano ang nakita ng Diyos sa atin para bigyan tayo ng ganito ka ganda na offer. Eh, what we all do ay suwayin siya. Okay? Then, ang pangalawa, the provision of a perfect body. So, paano tayo bibigyan? No? Sino ang magbibigay sa atin ng perfect body? So, tingnan natin yung source ng perfect body. Sino yung magbibigay sa atin? Ang sabi dito, in a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. Okay? Gusto ko pong tingnan nyo yung the last trumpet na yan. Sa John chapter 14 verses 1 to 3, may pangako si Jesus, no, sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Bago mamatay ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya sa kanyang mga apostol, huwag kayong malungkot, kasi sabi ng Panginoon, aalis ako. Ang sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming mga kwarto, maraming mga tirahan. No? At sa King James, ang ginamit dun sa many rooms dyan ay many mansions. Nakita na ba kayo ng mansion? Ibang to bear sa mansion. Sabi ni Jesus, in my Father's house, there are many mansions. Sabi niya, aakit ako sa langit, ipaghahanda ko kayo. At pagani, prepare ko na yung mga mansions ninyo, I will come back again to get you. Para kung nasan ako, naandun din kayo. Pero sino yung mga isasama niya? Sino yung mga kausap niya? Sabi niya, you believe in God, believe also in me. Hindi ito, ang offer na ito ay hindi para sa lahat. Itong offer na ito ay para lamang sa sasampalataya sa Kanya. Okay? Ang promise niya, babalik siya ulit. Pagka na-prepare niya. Alam mo ba kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon? Baka hindi pa handa yung mga titirhan natin. Baka hanggang ngayon ay pinaghahanda niya pa tayo. Okay? At imagine ninyo kung gaano kaya kaganda ang bahay na yun sa langit. Yun yung magagaling na architect, ang gaganda ng mga bahay na kanilang nagagawa, di ba? Pag pumunta kayo ng Italy, pumunta kayo ng France, doon kayo makakakita ng nakakamangha, no? Nakakatulala na mga bahay sapagkat ang gaganda. Di ba? Pero gaya ng sabi ko nga noon, yung mga yun, yung mga architects noon, no? Yung mga builders noon, binigyan lang ng karunungan ng Panginoon. Gaano pa kaya kaganda kung ang Panginoon mismo ang gagawa? Di ba? Kaya ganun ka-exciting mga kapatid ang langit. Hindi mo talaga malalaman kung ano ang makikita mo. Basta masasabi natin, if you will read the Bible, heaven is full of surprises. You will be surprised. Big time. Pagka kayo ay nakarating. Okay? So, nasabi ng Panginoon, I will come back again. Paano? Nasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 14 to 17, sabi niya, for we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until
the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left with him will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. So, okay, ito po, tingnan niyo ito Ang Panginoon ang magbibigay po sa atin ng perfect body. Sa muli niyang pagbabalik, no? Kaya nagsabi ko kanina, lahat ng mga sumampalataya sa Panginoon na ng mga namatay na, sila ay babangon ulit. No? Makikita ko ulit ang nanay at tatay ko. Sapagkat nung sila ay namatay, tinanggap nila ang Panginoon bago sila pumili ng Panginoon. Nung ako po ay 16 years old. Okay? Yun ang sabi dito. No? May tutunog na trumpet. No? Dalawang tunog. No? Yung una, na trumpet, babangon yung mga patay. The second, ay tayong mga buhay, biglang mababago yung ating katawan. Papalitan niya ng immortality. No? Immortal body or perfect body. Exciting, ano? Di ba? Yan ang sabi ng Bible. No? Hindi po ito idea ng ibang mga tao or ng sino man. Ito po ang sabi ng Biblia na plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? The source of the perfect body is the Lord. Okay? And then sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, basahin niya po natin. Ready? Begin. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slow. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ngayong umaga, God is giving us a chance. No? Para matanggap natin yung perfect body na yun. Diba? Ang dahilan kung bakit tayo nandito is because of this. Para mapakinggan nyo itong mensahe. No? Itong napakaganda na plano ng Diyos sa bawat isa. Kaya sabi ko kanina, hindi aksidente na kayo ay nandito ngayon. Ito ay matagal ng plinano ng Diyos. No? Kasi kung mapapansin ninyo, marahil kayo ay in-invite na many times, pero wala time. No? Pero ngayon, no, tayong lahat ay nagkasama-sama dito. Dahil may sasabihin ng Panginoon sa bawat isa. God wants us to give. No? God wants to give a perfect body to each one of us. Bakit? Kasi sabi niya, God wants each one not to perish, but everyone to repent. Tayo po ay manumbalik sa Panginoon. Sapagkat pag tayo nanumbalik sa Panginoon, He will give us a perfect body. Okay? Napakabuti ng Diyos sa bawat isa. Imagine, inintayin niya pa tayo. Sabi dito, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you. Matyaga ang Diyos sa atin. No? Binibigyan niya tayo talaga ng pagkakataon. At ang pasensya ng Panginoon ay hindi katulad ng pasensya natin. Bakit mahaba ang pasensya ng Diyos? Para kung sakaling tanggihan mo pa rin yung alok ng Panginoon at bumalik na siya, hindi mo pwedeng sabihin na walang nag-remind sa akin. Walang nagsabi sa akin. Yun po ang unang dahilan kung bakit po nandito tayo din. To remind us, to challenge us. You know? To tell you that God is offering us a perfect body. Sapagkat ayaw ng Panginoon na tayong lahat ay mapahama. Kundi tayong lahat ay bumalik sa Kanya. Okay? So yun po ang makikita natin, yung source, ang Panginoon. Second, the recipient. Sino makakatanggap? As I said kanina, hindi lahat ay makakatanggap ng perfect body. Yun lamang, sabi dito, reason I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be changed. Sino yung we dyan? No? Yung pronoun na we? Ito. You believe in God, believe also in me. Okay? And then, sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, 14 and 15, we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus
those who have fallen asleep in me. Mga kapatid, paulit-ulit yung word na believe. Siguro, kung tatanungin kayo, naniniwala ka ba kay Jesus? Yes, naniniwala ako. Pero ano yung belief na sinasabi dyan? Yung belief na sinasabi dyan ay, you surrender your life to Him. No? Na siya ang magiging tagapagligtas at Panginoon ng buhay. Hindi religion ang dapat mong paniwalaan. Hindi mga material na bagay ang makapagbigay sa atin ng perfect body. It's only Jesus. Hindi ang CGBC satellite, no, ang magbibigay sa inyo ng perfect body. Hindi ako, hindi pastor, no, or kung sino man ang makapagbigay sa inyo ng perfect body. Hindi si President Bongbong, no, or sino mang personality. It's only Jesus. Tandaan po natin yan. At yan po ang gustong ituro dito sa ating ngayon po umaga. That if we will believe on the Lord Jesus Christ, no, magkakaroon po tayo ng eternal life. Magkakaroon tayo ng perfect body. Okay po? So, ang nag-provide po ng perfect body ay ang Panginoon. Ang makakatanggap nito ay yun lamang sasampalataya sa Kanya. Kung sa umagang ito, this truth, you're rejecting this truth, I'm sorry to say, no, hindi natin matatanggap ang perfect body. Hindi natin matatanggap yung eternal life. Kasi para makuha natin ito, para maranasan natin ito, we need to surrender our lives to Jesus. Okay po? So, ang panghuli, the procedure for having a perfect body. Paano ba mangyayari ito? So, yun nga, ang ginagawa nung natin, kung gusto natin maging maayos ang katawan natin, nag-exercise tayo, nagda-diet tayo, at kung meron tayong maraming pera, no, talagang nag-hire tayo ng nutritionist, no, ng strength and conditioning coach. Napakamahal, nagtanong ako ng ng coach sa pag-workout, no? Mahina na yung 20,000, no? 20,000, 10 sessions. Hindi ka pa nakakasigurado dun kung okay na yung katawan mo after 10 sessions. Imagine, 20,000. Yun ang pinakamura. No? Yung pinakamahal, yun yung ginagawa ni LeBron James. No? Kung meron kayong $1.5 million, yun, hanggang 40 years old. Pwede kayo mag-dunk, basketball. Pero after that, anong mangyayari? Ito ba? So, paano gagawin ng Panginoon na bigyan tayo ng perfect body? Eto. Una, sabi yan, in a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. Okay? So, ang una, the time it will happen. Kailan mangyayari na magbabago yung katawan natin? Mapapalitan na ng perfect body. Ito po, alam ng karamihan itong katuruan ito, buhat sa Bible, na may pangako ang Panginoon na siya'y babalik ulit. Okay? At nagbigay din siya ng mga tanda sa kanyang muling pagbabalik. Hindi lang siya nagbigay ng eksaktong date. Okay? Kaya kung may marinig kayo na preacher na nagsabi na sa ganitong buwan, sa ganitong araw at sa ganitong taon dadating si Jesus, please huwag kayong maniwala. Kasi sa Bible, walang binigay na date ang Panginoon. Ang ibinigay niya ay signs of His coming. At makikita natin yan sa Matthew chapter 25. Pag nakikita mo na yung mga gera at yung mga nangangamoy gera, pag nakikita mo na yung matitinding calamities, pag nakakita ka na ng mga nakakaramdam ka na ng earthquakes, ang sabi ng Panginoon, malapit na akong dumating. Nararanasan na ba natin yan? Wars and rumors of wars, earthquakes, famine. Nararanasan na natin yan, di ba? At yun nga, itong bagyo sa atin sa Pilipinas, kakaiba. Itong bagyo na dumaan sa atin, anong pangalan niya? Carolina. Karina. No? Di ba? Sabi nila yung pang-isang buwan na ulan ay ibinuhos ng kalahating araw lang. Mas malupit pa sa Ondoy. Di ba? Yung iba siguro dito, hindi pa buhay yung panahon ng Ondoy. Pero nandito na kami sa Manila. Yun, whole day.
Pero yung last na bagyo, half day lang. Talagang grabe, no? Hanggang third floor yung baha. Kakaiba ang mga nangyayari ngayon. Alam niyo kung bakit? Malapit na dumating. At sa kanyang pagbabalik, the Lord will give us a perfect body. At ang pangalawa, in a twinkling of an eye. Okay? Ano sabihin ng twinkling of an eye? Okay? In a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. No, we will all be changed. Pag sinabing twinkling, na i-share ko na ito sa inyo, may tatlong paraan para ipikit natin ang ating mga mata. Una, yung tinatawag na wink. Ano ang Tagalog sa wink? Kindat, no? Kindat. At ang wink, isang mata lang. Di ba? Sino dito nag-wink ng dalawang mata? Nag-beautiful eyes. Pero ang wink, isang mata lang. Yung blink, ano yung blink? Kurang. Diba? Yung natural. Diba? Pag pagod na yung natin, yung talukap ng ating mata, hindi siya automatic. No? At yung twink, ito ay kisak. So ulit, blink, wink, blink, at saka twink. So ano yung pinakamabilis nun? Okay, ang wink, 1 second daw yun. Okay, kung gusto mong tagalan, parang pangit, no? At ginagamit daw yung blink, yung wink, pagka may masama kang balak, pagka nagsisinungaling ka, or you are flirting with somebody, pakindat-kindat kang ganyan. Pag magsisinungaling. Di ba? Yung wink naman, yun nga, normal na nangyayari yun. Yun daw po ay half second ang bilis. Pero yung twink, na ginamit dito, twink din, 1/4 yun, second. So, ang bilis nun. No? Ang sabi niyan, mababago yung katawan natin in a twinkling of an eye. Bakit ginamit niya ito? Sapagkat marami sa atin, sa kapanahonan, ganito po ang attitude pag naririnig itong mensahe ito. Saka ko na yan papakinggan, Pastor. Saka ko na yan susundin. Saka ko na lang yan siseryosohin. Yan sinasabi ko, Pastor. Natanggapin ko si Jesus as my personal Lord and Savior. Saka na. Marami pa akong pangarap, marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Saka na. Pero pagka ang ating pong attitude ay ganoon, saka na, ang muling pagbabalik ng Panginoon at ang pagpapalit ng ating katawan, mga kapatid, ay kasing bilis ng twinkling of an eye. Makapaghanda ka pa ba nun? Wala. You will be caught off guard, mga kapatid. Kaya, ngayong umagang ito, the challenge of this message is, you have to prepare now. Huwag mo nang ipagpabukas. No? Huwag mo nang ipagpamamaya. Ngayon na. Okay? So, yan po ang makikita natin. No? Ang pagbabago, ang proseso ng pagbabago ng ating katawan is only a twinkling of an eye. Yung ating pag-workout, ang sabi nila, pagka yung abs ang aayusin mo, mahina na 1 taon para papalit mo yung abs mo. Imagine, 1 year. No? One year na sakripisyo. No? Talagang very limited yung iyong pagkain. Pero dito, yung pagbabago ng Panginoon sa katawan natin, it's only the twinkling of an eye. Bakit? Because He is God. Kung ang Panginoon, mag-i-spend siya ng 1 hour to change you, hindi siya Diyos. Pero the fact that He can change you in the twinkling of an eye, doon natin makikita ang pagka-Diyos, pagka-makapangyarihan ng ating Panginoon. At ang point dito, you need to be prepared. You need to prepare. Okay? Sabi dito, ito ang maganda. Sa panahon natin, sabi nung isang artista na narinig ko, na nag-workout siya talaga ng todo, no? 1 year niya trinabaho yung katawan niya. At ang sabi na nag-interview sa kanya, paano mo mini-maintain yan? Sabi niya, noong ma-achieve ko itong ideal weight ko, kinapitan ko na siya. Talagang pikit mata ako lagi pag pupunta ako sa handaan. Ang weakness niya, lechon eh.
Hindi nung weakness ay lechon. No? Weakness niya lechon, talagang tumitikim lang siya konti, tapos talagang dinidisiplina niya yung kanyang sarili. Pero napansin ngayon, tumataba na ulit siya. Hindi niya ma-maintain, no? Yung kanyang figure. Parang, sige, bukas na, pabukas-bukas. Hanggang sa na-realize niya, ang laki niya. Mga kapatid, gaano katagal nating mararanasan ang perfect body? Ito po, nakalagay. And so, we will be with the Lord. You know, kailan? For 100 years? For 1 million years? Forever. Imagine, you will have a perfect body forever. Napaka-blessed natin. Kasi pag sinama na tayo ng Panginoon, He will change us. Itong katawan na to, hindi ito pwede sa langit. Hindi tayo makakarating sa langit with this body. God has to change us. God has to remove our sins. No? God has to remove our limitations para madala niya tayo sa langit. At pagka sinama tayo ng Panginoon sa langit, ang sabi niyan, we will be with Him forever. We will have a perfect body forever. Isn't it exciting? Di ba? And we are so blessed. Yung ating pinapangarap, yung ating mga kinakaingitan, we will finally experience it. And have it not only for 5 years, 10 years, but forever. Okay? So, sa langit, alam niyo mga kapatid, wala nang insecurity doon. Hindi ka na may insecure doon sa katabi mo, parang mas pogi ka sa akin. Wala nang ganun. Lahat kayo ay pogi, lahat kayo magaganda, lahat kayo ay perfect. Okay? So, ito po ang makita natin na tatlong katotohanan na dapat nating makita about the perfect body. No? The presentation, the provision, and the procedure. Okay? And then, ito po ang gusto kong makita natin din dito. Therefore, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Okay? Ang sabi sa verse 44, so you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Parang magdanakaw. Di ba? Sino dito yung alam kung kailan ang schedule ng mga magnanakaw? Alam nyo kung kailan ang schedule? No? At kung sakaling alam nyo ang schedule, nananakawan kayo, anong gagawin nyo? Magbubulag-bulagan kayo? Mag-i-dead ba nyo lang? Mag-prepare kayo, di ba? Kasi ang magnanakaw, hindi siya nag-a-announce ng kanyang atake. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoon ay parang magnanakaw. Hindi ka nanakawan, kukunin ka niya. Pero hindi niya sasabihin kung kailan. Anong point niya? You need to be ready. Kaya ngayong umaga, as I close, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas, kung hindi pa nagkaroon ng ganung seryoso at sincero na pagtanggap kay Jesus. No? Bagamat ito'y paulit-ulit nang binabanggit sa iyo, no, itinuturo sa iyo, pero parang yung mga previous times na narinig mo to, tumatalbog lang siya. No? Pumapasok dito, lumalabas dito. No? Or maybe this morning you're rejecting this. Maybe it's about time you think of this verse. Basahin niya po natin itong verse na to. Ready? Begin. For He says, in the time of my favor, I hear you. In the days of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Ngayon ang araw na itinakda ng Panginoon para maligtas ka. Para isuko mo ang buhay mo sa Kanya. At once na sinuko mo ang buhay mo, may assurance tayo na sa Kanyang pagbabalik, the Lord will give us a perfect body. And we will have that perfect body forever. Bakit? Sapagkat makakasama natin ang Panginoon magpakailan pa. Okay? So sa ating pong pagpapatuloy, nais ko po na tayo ay yumuko at pumikit ngayon pong bago ito. Huwag niyo pong tingnan ang inyong katabi, basta sarili niyo lang.
Kung ngayong umaga, hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas, I'm inviting you, habang ikaw ay nakayuko at nakapikit, malapit na dumating ang Panginoon at gusto niya na bigyan ka ng perfect body. Gusto kanyang dalhin sa kalangitan. Gusto kanyang iiwas sa tiyak na kapahamakan. Tayo pong lahat ay makasalanan at wala tayong pwedeng gawin na kahit ano para makaligtas sa kasalanan. Ngayong umaga, kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, yung tao sa iyong puso, hindi ka napipilitan, hindi ka nahihiya, gusto mo talagang tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, inaanyayahan kita na sumabay sa panalangin ito. Huwag mo nang iparinig sa akin, huwag mo nang iparinig sa iyong katabi. Sabihin mo sa Panginoon ng taos sa iyong puso ang panalangin ito. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo na aking narinig ngayon po umaga. Lord, salamat po sapagkat ipinakita mo sa akin ang aking pagiging makasalanan. Pinakita mo sa akin, Lord, sa pamamagitan ng iyong salita, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patawarin mo po ako. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga pagkakamali. Sa mga utos mo na sinuway ko, Lord, patawarin mo po ako. At sa umagang ito, tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Bigyan mo po ako ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat po sa assurance na sa iyong muling pagbabalik, you will give me a perfect body. And I will be with you forever. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, sumunod ka ba doon sa panalangin na yun? Sinabi mo ba ng taos sa iyong puso ang panalangin yun sa Panginoon? Kung ikaw ay sumunod sa panalangin yun, nais kitang ipanalangin pa. Nais ka naming bahaginan pa ng salita ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, hinihiling ko po na sa lahat ng sumabay sa panalangin na yun, ng pagtanggap kay Jesus, kung sincere yung inyong pagtanggap, hinihiling ko po na pakitaas po ng inyong kamay. Na manatili po kayong nakapikit, nakayuko, ako lang ang nakakakita. Okay, salamat po. Sino pa po ang tumanggap sa Panginoon? Sumabay din sa prayer na yun, pakitaas po ng inyong kamay. Thank you. Praise God. Thank you po. Okay, pwede nyo na pong ibaba. Mayroon pa po ba? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga nakarinig ng inyong salita at tumugon sa inyong panyaya. Lord, ikaw nakakita ng panalangin niyo. Ikaw nakarinig. Kaya Panginoon, dalangin ko po sa oras na ito. Bigyan mo sila ng kapayapaan na nagbubuhat sa iyo. Ikaw na ang kumilos at magbago sa kanila, Panginoon. Lord, thank you because you have given them eternal life na ikaw lamang ang pwedeng magbigay. At thank you sapagkat sa iyong muling pagbabalik, you will give them a perfect life. Salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng mga tumanggap sa Panginoon ngayon po umaga, una ay nagpapasalamat ako sa Panginoon. No? Binabati ko kayo sapagkat you have an eternal life kung sincere yung inyong pagtanggap. No? Anytime na dumating ang Panginoon, you are prepared. Kukunin niya kayo, kukunin niya tayo, no? At bibigyan niya tayo ng perfect body. Tandaan niyo itong date na to. July 28, 2024. This is the day
I received Jesus. This is the day I surrendered my life to the Lord. Okay po? Noong December 23, 1983, ako po ay 11 years old. Doon ko po tinanggap ang Panginoon. At since then, hanggang ngayon po, I know, anytime na kunin ako ni Lord, huwag naman muna. Pero anytime na kunin ako ni Lord, I know I will go to heaven. Sapagkat ang promise niya, pag tinanggap mo si Jesus, you will have eternal life. Anytime na dumating ang Panginoon, I know the Lord will change me and give me a perfect plan. Kayo na lahat na tumanggap sa Panginoon, pupunin kayo ni Lord, and the Lord will give you perfect plan. And praise God. Salamat sa Panginoon sa biyaya na yun na pinagkaloob sa atin. Okay po? So, sa ating po pagpapatuloy,